Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling mabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today is fifth Sunday of Lent, the last Sunday in our preparations before the Holy Week, as we celebrate next Sunday, Palm Sunday. And in today's Gospel, Jesus invites us to look into our hearts. His answer to those who would condemn the woman caught in adultery applies to all of us. He who has no sin, be the first to cast a stone. We may be better off than other people, but not because we are less of a sinner than they. It is because we are not exposed for who we are, but God sees in our hearts and tells us not to condemn easily, because we too are in need of His forgiveness. As we prepare to celebrate these sacred mysteries, let us all call to mind our sins and ask God's pardon and strength. Kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa ng Diyos sa
Almighty God, have mercy on us, forgive us all our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. By your help, we beseech you, Lord our God. May we walk eagerly in that same charity with which, out of love for the world, your Son handed himself over to death. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. In the first reading, the Lord is God of salvation, past, present, and future. To the people exiled in Babylon, he announces through the prophet Isaiah his plan of saving them once more. God will work a new exodus that is even more wonderful than the first. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, who opens a way in the sea and a path in the mighty waters, who leads out chariots and horsemen, a powerful army, till they lie prostrate together, never to rise, snuffed out and quenched like a wick. Remember not the events of the past, the things of long ago consider not. See, I am doing something new. Now it springs forth. Do you not perceive it? In the desert I make a way, in the wasteland rivers. Wild beasts honor me, jackals and ostriches. For I put water in the desert and rivers in the wasteland, for my chosen people to drink, the people whom I formed for myself, that they might announce my praise. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. When the Lord brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with rejoicing. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are glad indeed. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Restore our fortunes, O Lord, like the torrents in the southern desert. Those that sow in tears shall reap rejoicing. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, they shall come back rejoicing, carrying their sheaves. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. In the second reading, when Jesus becomes the center of our lives, we are continually moved to know the Lord more deeply and more intimately, and thus to share in His life. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, I consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have accepted the loss of all things, and I consider them so much rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having any righteousness of my own based on the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God, depending on faith to know him and the power of his resurrection, and the sharing of his sufferings by being conformed to his death, if somehow I may attain the resurrection from the dead.
It is not that I have already taken hold of it or have already attained perfect maturity, but I continue my pursuit in hope that I may possess it, since I have indeed been taken possession of by Christ Jesus. Brothers and sisters, I, for my part, do not consider myself to have taken possession. Just one thing, forgetting what lies behind, but straining forward to what lies ahead. I continue my pursuit toward the goal, the prize of God's upward calling in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning he arrived again in the temple area. And all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Go, and from now on, do not sin anymore. Malapit na po tayo sa ating pinaghahandaan, ang pagdiriwang ng misteryong Paskwal ni Kristo, ang kanyang pagpapakasakit,
kamatayan at muling pagkabuhay. At ito ay atin pong inaalala at ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Semana Santa. At ito'y magaganap na at sisimulan natin sa darating na linggo. At sa linggong ito, napakinggan natin ang ating Panginoong Jesucristo na humarap sa mga umuusig sa Kanya, ang mga Pariseo at ang mga Iskriba na nagdala ng isang babae na nahuli sa pangangalun niya, na ang kaparusahan noong panahon nila ayon sa mga batas ni Moises ay batuhin hanggang mamatay. Kaya nga tinanong nila si Jesus upang siluin siya nang magkaroon sila ng akusasyon na ibabato sa Kanya. Dahil kung sinabi ni Jesus na, sige, batuhin natin ayon sa batas hanggang mamatay, sasabihin nila, see, goody-goody si Jesus, pero ngayon, payag pala siya sa pagpatay ng isang makasalanan. At kung sinabi naman niyang hindi, huwag natin siyang papatayin, bigyan natin siya ng pagkakataon, sasabihin naman nila, see, yan ang sinasabing Mesiyas, tagapagturo, hindi marunong sumunod sa batas ni Moises, na batas ng ating pananampalataya. Dahil kahit na anong sabihin ni Jesus, malinaw sa kanilang isip na isa lamang ang kanilang gusto, kumuha ng ebidensya para nang sa gayon matibay ang kanilang akusasyon na maaari nilang ipapatay si Jesucristo. Samantala, hindi umimik ang Panginoon. Bagkus, yumuko siya at nagsulat sa lupa. Di natin alam kung ano yung kanyang sinulat. Pero nang kinukulit-kulit siya, tumayo siya. At binigyan sila ng isang napakagandang sagot. Sagot na hindi mahuhuli ang Panginoon ayon sa kanilang gusto. Dahil ang sagot ng Panginoon ay ganito. Sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang pumukol ng bato. Muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Anong naging tugon nila? Mula sa pinakamatanda, umalis silang isa hanggang walang naiwan doon kung hindi si Jesus at ang babae na lamang. But the most powerful statement of Jesus has yet to be said. Nung siya'y tumayo at tinanong ang babae, sabi niya, nasan na sila? Wala bang humusga sa iyo? Ang sabi ng babae, wala po. At ang sabi ni Jesus, ako man hindi kita hinuhusgahan. Pero ito, marahil, ang tunay na nagpabago sa babaeng nangalun niya nang narinig niya ang mga salitang, humayo ka at huwag nang magkakasala pang muli. They are words of forgiveness. They are words of compassion. They are words of immense love, telling her, go and sin no more. It's as if Jesus was implicitly saying, you are now forgiven. You are now given a chance. You are now given a new
opportunity to live anew. Go and sin no more. Every time na tayo po ay lumalapit sa pangungumpisal, ito ang mga kataga na iniiwanan din ng pari. Pinaalingaw-ngaw ang mga tinig na ito ng ating Panginoon, humayo ka at huwag nang magkakasala pang muli. Dahil walang ibang ninanais ang Panginoon na nag-iwan sa kapangyarihan ng kumpisal bilang sakramento sa ating simbahan, kundi ang patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Si Jesus, nung siya po ay narito po't naglalakad pa sa lupa, isa sa kanyang mga ginawang ministry ay yung ministry of the forgiveness of sins. Remember, every time Jesus is being presented with a sick person, di ba? Ang palagi niyang sinasabi doon sa may sakit pag siya'y nagpapagaling, humayo ka, napatawad na ang iyong mga kasalanan at ikay magaling na. Kaya naiiskandalo yung mga nakakapakinig sa kanya noong araw. Bakit? Kasi ang sinasabi nila, walang ibang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang. Sino ito na nagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao? Wala siyang karapatan. Kanya dahil sa kanilang galit, mula noon ay nakikilala na nila na ipinapantay ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos. At galit na galit ang mga Hudyo kasi nga binibilang na ni Jesus ang sarili niya bilang Diyos. At ano ang tugon ng mga Hudyo? Ipapatay yan. Ipapatay yan. Dahil hindi maaari na siya ay Diyos. Dahil ang tingin nila kay Jesus noong panahon na yon, tao lamang siya. Kanya nga ang gusto nila, ipapatay siya at ipapako sa krus. At pinagplanuhan na nila sa iba't ibang mga pagkakataon, papaano nila maisasakdal ang ating Panginoon. Isakdal siya upang siya'y mapako sa krus at mamatay nang mabura na itong tinik sa kanilang mga lalamunan na isang tao na nagpapakilala ng kanyang sarili bilang Diyos dahil nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Pero ano ang sabi ni Jesus sa mga umuusig sa kanya? Every time, o anong mas madali? Ang sabihin ko, pinatawad na ang kasalanan mo o sabihin ko dito sa lumpong ito, sige, tumayo ka, pulutin mo ang banig mo at maglakad ka pa uwi. Napatunganga silang lahat. At ang sabi ng Panginoon, para patunayan ko sa inyo na meron nga akong kapangyarihan na magpatawad sa mga kasalanan, tignan ninyo. Lumpo, tumayo ka. Pulutin mo ang banig mo at umuwi ka. At nangyari nga, ang lumpo, tumayo, pinulot ang banig at naglakad pauwi. To prove that one single truth, that Jesus has the power to forgive sins. Ngayon, ang Panginoon nang kausap niya ang kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, kung papaano akong sinusugo ng Ama, gayon din naman sinusugo ka kayo. As the Father has sent me, so I send you. Kung papaano daw naisugo si Jesus, na isa sa kanyang mga ministry ay magpatawad ng mga kasalanan, ganun din naman sinusugo niya ang kanyang mga apostol at ipinagkatiwala sa kanila ang kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan. At ang mga apostol, ipinasa ito sa mga humalili sa kanila. At sino ang mga humalili sa mga apostol ni Kristo? Ang mga obispo at ang mga katuwang nila na mga pari. Kaya ang mga obispo at ang mga pari sa ating kapanahunan ay mayroong taglay na kapangyarihan para ipasa pa rin ang pagpapatawad ng mga kasalanan. Sa anong pamamaraan? Pangungumpisal.
Kaya lang, out of the 7 sacraments of the church, ang confession ang unpopular. Bakit po? May 3 mga dahilan akong nakikita. Bakit marami sa mga Katoliko hindi nangungumpisal kahit alam natin na minsan sa isang taon, obligado tayo na dapat magkumpisal. Meron man tayong malaki o maliit na kasalanan. 3 dahilan. Number 1, mababaw na pananampalataya na ang pangungumpisal ay galing kay Jesus, utos ni Jesus, tatag ni Jesus, at iniwan ni Jesus para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kasi nga, marahil hindi na ituro ng madalas kung papaano na ang pangungumpisal ay ang kalooban ni Jesus para tayo'y mapatawad sa mga kasalanan. Katulad ng akin nang nabanggit kanina. Pangalawa, dahil may mga ilan na pipigilan na lumapit sa kumpisal sa isang pari na kapwa naman nila makasalanan, kundi man baka mas makasalanan pa. Kaya ang sinasabi nila, bakit ako mangungumpisal sa paring yan? Pareho lang naman kaming nagkasala. Baka nga mas makasalanan pa yan eh. Tapos patatawarin niya ako sa aking kasalanan. But precisely the point. Kaya nga ang isinugo ng Panginoon na magpatawad ng kasalanan ay kapwa natin makasalanan, baka mas makasalanan pa nga. Wika ng iba. Para nang sa gayon, hindi tayo mapagkaitan ng kapatawaran. Halimbawa, ako bilang pari, pag may lumapit sa akin na nagsisisi, ba't ko pagkakaitan ng kapatawaran? Alam ko kasi kung papaanong magkasala. Alam ko rin kung papaano makonsensya sa harap ng Panginoon. At alam ko rin kung papaanong mag-struggle laban sa kasalanan para manatiling malinis at banal. Kaya bakit ko ipagkakait yun? Kaya nga ang sabi ni Jesus doon sa babae, wala bang humusga sa iyo? Wala po. Ni ako man, hindi kita huhusgahan. Precisely, yun ang gusto na maramdaman ng Panginoon sa mga lumalapit sa kumpisal sa kapwa makasalanan na tao. Para nang sa gayon, walang makaramdam na sila'y hinuhusgahan. Bagkos, maramdaman lamang nila ang isang bagay, ang pagpapatawad ng maawaing Diyos. Dahil kung ang isinugo ng Panginoon para magpatawad sa ating mga kasalanan, anghel, baka sabihin pa ng mga anghel sa atin, ang bait-bait ng Diyos sa inyo, wala kang utang na loob. Samantalang ako, nagsusumikap magpakabanal, ikaw ang sarap-sarap ng buhay mo, patatawarin ka ngayon, tapos uulit ka na naman sa kasalanan mo. Nako, ang sarap mong pukpukin. Pero dahil kapwa natin makasalanan, hindi sasabihin yon, di ba? Dahil walang panghuhusga na tayo'y tatanggapin para mapatawad sa ating kasalanan. Amen? And last na dahilan, hiya. Ayaw kong mangumpisal kay Father. Bakit? Kilala niya ako? Nakakahiya. Paano na lang kung nalaman niya yung aking mga kasalanan? Samantalang ang buti-buti ng tingin niya sa akin, baka magbago. Nakakahiya. Paano na lang pag nakikita niya ako, naaalala niyo, ito yung kasalanan niya, ganito. Ayaw ko yun. Ayaw ko ng ganon. Nakakahiya. But precisely, again, it's the point. Para naman mahiya na talaga tayo. Mahiya na tayo na huwag tayong makapagkumpisal ng mga paulit-ulit na kasalanan, and so magsusumikap tayong magbago. And so magsusumikap tayo na huwag na nating gawin ito. And so magsusumikap tayo na huwag nang magkakasala pang muli. Amen?
Kasi may mga nagsasabi, no, I will just go directly and confess my sins to God. Okay, do it. Pero tignan ninyo, yung direct confession to the Lord at sabihin natin, Lord have mercy, patawarin mo ako, ako'y nagkasala. Di ba isang panalangin walang kahihiyan? Kasi hindi ka na nahihiya sa Panginoon nun. Dahil nga direct kang humihingi ng kapatawaran sa Kanya, dumarating yung punto, nagiging mechanical na lang yung paghingi mo ng kapatawaran, dahil dito ay lalo kang nagkakaroon ng paulit-ulit na pagkakasala. Whereas kung merong tinatawag na third party, at alam mo, kapwa mo tao yon, na may makakaalam ng kasalanan, mahihiya ka. At yun ang tulong ng kumpisal. Yung hiyang na panghahawakan mo, ang magtutulak sa iyo na humayo nga at huwag nang magkakasala pang muli. Kaya po, napakatalino ni Lord nang iniwan niya sa atin ang sakramento ng pangungumpisal. And so, whenever we go to confession, we will always feel and hear the beautiful and powerful words of Jesus telling us, go and sin no more. Go and sin no more. You are forgiven. Huwag ka nang magkakasala pang muli. Kasi sa bandang huli, ang dapat na mangyari po sa atin, tandaan ninyo ay ito. Masuklam tayo sa kasalanan. Pwede bang sabihin ninyo, masuklam sa kasalanan? Ang Panginoong Diyos, mahal niya ang makasalanan, pero kinasusuklaman niya ang kasalanan. Sana po mauwi tayong lahat na katulad ng Panginoon. Masuklam sa kasalanan, dahil dito magsusumikap na tayo, magi-struggle, gagapang at magsasakripisyo na hindi na tayo magpapatukso at hindi na tayo magkakasala pang muli dahil nasusuklam na tayo sa kasalanan. At dahil tayo'y nasusuklam na sa kasalanan, mamumuhay na tayo tapat, banal at mabuti bilang anak ng ating Diyos. I remember a story of a mother who has a son who has always been a black sheep in their family. A mother who has a very devoted love to her children, but most especially yung anak na kanyang ipinapanalangin, ninanais na magbago dahil namumuhay siya sa patong-patong na kasalanan. Every prayer that she utters, she would always say, Lord, please change my son. Lord, please convert my son. Dahil walang ibang ninanais ang isang mapagmahal na ina kung hindi makita ang kanyang anak na nasa mabuti at maganda na kalagayan. Every day of her life until she already grew old, she would say, Lord, convert my son. Lord, convert my son. Lord, change my son that he may not anymore live in sin. But that woman already grew old, but not tired of praying for her son. Pero ramdam na niya, bilang na ang kanyang araw. Ramdam na niya, malapit na yung kanyang oras. At hindi pa niya nakikita na ang kanyang anak ay nagbabago pa rin dahil patuloy pa rin sa pamumuhay sa kanyang kasalanan. Kaya ang kanya ng panalangin ay ganito, Panginoon, mahal na mahal ko ang anak ko. Pinapanalangin ko siya para sa pagbabago. Pero mukhang wala pa ring nangyayari rito.
Ramdam ko na rin na ako'y alaos na sa mundong ito. Sino pa ang magdarasal para sa pagbabago ng anak ko? Namumuhay pa rin po siya sa napakaraming kasalanan. Patawarin po ninyo. Pangit man ang panalangin kong ito, Panginoon, at sa tingin ko'y masama. Pero hinihiling ko po, kung hindi po ninyo mababago ang anak ko at ako'y wala na sa mundong ito, mas mamarapatin ko na ring makitang mawala na rin sa mundong ito ang anak ko. Kunin na rin ninyo ang anak ko, Panginoon, para tumigil na rin po siya sa pagkakasala niya. Dahil ayoko nang magpatuloy na masira pa ang kanyang kaluluwa. Mahal na mahal ko po siya, Panginoon. Pero anong kwenta ng pagmamahal ko dito sa mundo na binibigay ko sa kanya kung pagdating naman sa paraiso, hindi ko siya makakasama? Anong kwenta, Panginoon, ng pagmamahal na binubuhos ko sa kanya sa mundong ito kung paglisan ko naman dito ay hindi ko siya mahihintay na makapiling ko sa piling mo? Dahil, Panginoon, wala po akong ibang ninanais kung hindi makasama ko ang lahat ng mga anak ko. Makasama ko silang lahat sa tabi mo sa paraiso para mabuhay magpakailan paman. That mother knows how to abhor sin. That even when it is painful for her to pray for the death of her son, she abhors only one thing: sin that will pull away and cast away her son away from her to be with God in heaven. Kasuklaman po natin ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ang maglalayo sa atin at sa ating mga mahal sa buhay mula sa buhay na walang hanggan. Amen. Together, let us now proclaim our faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. As we draw close to Holy Week and Easter, we beg you, Almighty Father, to sustain us in your divine compassion so that we may attain spiritual renewal as we prepare to accept the Easter mysteries. For every intention we pray, Lord, listen to our prayer. Lord, listen to our prayer. By the Spirit of the truth, may our church leaders be able to proclaim courageously the gospel even amidst neglect, disinformation, and criticism. We pray. Lord, listen to our prayer. Under the guidance of the Holy Spirit, may our national leaders and citizens vigorously pursue justice for the poor, moral and spiritual renewal, and defend at all costs human life. We pray. Lord, listen to our prayer. By the light of faith, may those who are preparing for baptism be led and directed by their sponsors and catechists toward the steps of Christ, our resurrection and life.
we pray. Lord, listen to our prayer. By the passion and death of Christ, may all the baptized create communities of faith that will be rich havens of compassion and love, we pray. Lord, listen to our prayer. By the power of the Holy Spirit, may God welcome our beloved dead to the beatific vision so that they may be set free and come to eternal life, we pray. Lord, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, listen to our prayer. We also pray for the intentions and thanksgiving of the management, the staff, the volunteers, listeners, friends, donors, benefactors, and supporters of Radio Maria. We pray for the intentions and thanksgiving of the ones who entrusted their prayers to us in this station, for the sick, especially those who are listening to us right now over Radio Maria, the sick in our community, in our families, those entrusted to our prayers, may God heal them. We pray for Millie Razon and Dolores Ruth Pring. We ask also the Lord to receive into the eternal bliss of heaven, the eternal repose of the souls in purgatory, Florentino Tabo, Lucia Domingo, Aurea Dizon Pangilinan for her 4th death anniversary, Agnes Macapinlac Herrera, Fernando Mangila, Rosario Dionisio Dantes, Diosdado Galang Sr., Jose Angelo Conrado. We pray to the Lord. Lord, listen to our prayer. Father, Jesus' word of mercy saved the woman who was condemned to death. Save us also from death and fill us with the life you won for us through his cross. We ask this through Christ our Lord. Amen. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang aking kalooban, ang isip at gunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Nasa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo.
Pray, dear brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Hear us, Almighty God, and having instilled in your servants the teachings of the Christian faith, graciously purify them by the working of this sacrifice, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your heart. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you have given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts, that freed from disordered affections, they may so deal with the things of this passing world, as to hold rather to the things that eternally endure. And so, with all the angels and saints, we praise you, as without end we acclaim. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain dinuming pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Lord, remember your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity. Together
with Francis, our Pope, and Roberto, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all those who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we all dare to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not, please, on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us now offer each other God's sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Behold, Jesus, the Lamb of God,
Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we who are invited to this sacred banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Sino man sa aking mananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mabunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Sa dilim at kababaan, ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Kung paanong mahal ako ng aking Ama, sa iyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At piling ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Pinili ka hinirang upang mahalin, nang bunga mo'y panatilihin. Umayo ka't mamunga ng masagana, kagalagang walang kang ipamamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay.
us pray. We pray, Almighty God, that we may always be counted among the members of Christ, on whose body and blood we have communion, who lives and reigns forever and ever. Amen. For those who would like to have their confession, we will have a daily schedule of confession here in our chapel for this week, leading us to Holy Week. So if you would like to confess your sins, then just come at 5 p.m. to 6 p.m. Ano po? Dito po sa atin pong chapel. And secondly, sa darating pong Sabado, April 12, ay magkakaroon po ng special movie screening sa SM City Tarlac to be presented by Radio Maria Philippines. At ang titulo ng pelikulang ito ay The Chosen, The Last Supper. Upang sa gayon ay mas mapalalim pa po natin yung ating pagkilala sa huling hapunan ng ating Panginoon. At ito ay magbibigay po sa atin ng malalim din na pagtanggap sa napakagandang sakramento ng Eucharistia na atin pong ipinagdiriwang kapag tayo po ay nagmi-misa. Dalawang slots po ng oras ang ibinigay sa atin, 11 a.m. and 2 p.m. Mamili lamang po kayo. Limited slots din lang po ang makakapanood dahil 4 na cinemas lamang meron ng SM City at bawat cinema ay 100 lang ang nalalaman. Kanya nga po, sa mga gusto pong manood, bumili na kayo ng ticket bago pa po kayo maubusan. Pangatlo, sa darating pong linggo ay linggo na ng palaspas. Magdala po kayo ng mga palaspas ninyo. Huwag nyo naman pong kukunin yung mga tanim ng inyong mga kapitbahay. Lalo't huwag kayong magdadala ng palaspas at balak ninyo yung mga tanim ko dito ang kukunin ninyo. Dahil baka kayo ang itayo ko sa mga lugar ng mga tanim na makukuhanan ninyo. Jokingly, ang sinasabi po natin, maghanda na po tayo para sa Semana Santa. Para nang sa gayon, mas maging makabuluhan ang ating pakikiisa sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Paalala lamang, sa Semana Santa, alam kong panahon na ng bakasyon ito, pero huwag makalilimot sa totoong dahilan bakit ibinabakasyon natin ang Semana Santa. Hindi para tayo'y makapag-beach, hindi tayo para'y makapagpalamig, kung hindi para tayo'y makapagnilay at makiisa sa pagpapakasakit at kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Oo, maaaring may mga ilan na sa inyo nag-schedule na ng inyong summer getaway ngayong Semana Santa dahil super long weekend. Pero, huwag ninyong kalilimutan kung ano ang pinakamahalaga. Amen? Amen. Ngayon ay unang linggo ng buwan ng Abril. Kaya dahil unang linggo, meron po tayong second collection para tulungan po natin ang naghihingalong Radyo Maria. Samantala, tinatawagan din po natin yung mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo sa buwan ng Abril. Lumapit po kayo sa harapan para po sa isang pagbabasbas. Tayo pong mga hindi nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo, please extend your right hand over our brothers and sisters and let us pray for them. God, our Father, here are our brothers and sisters, your children, who celebrate and give thanks for the gift of life, love, family, and friendship that you gave them as they remember it in this month of April. Lord, grant them clarity of mind
depth of faith, holiness in their souls, health in their body. Listen to their prayers. Protect them wherever they go, and always keep them under your care, so that they may spend still more happy years and meaningful years together with their family. This we all pray through Jesus Christ, our Lord. Amen. Happy birthday to you. Congratulations po sa pagtanda ninyo. Kami po'y alalahanin ninyo. Huwag nyo kaming kalilimutan, lalo na kaming mga laging gutom. The Lord be with you. And with your spirit. Bow for the blessing. Bless, O Lord, your people who long for the gift of your mercy, and grant that what, at your prompting, they desire, they may receive by your generous gift. Through Christ our Lord. Amen. And may the Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in the love and peace of Christ. Thanks be to God. Good morning. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay